2009, naka-enroll ako sa Business Incubator Program ng Ateneo. At doon, kinailangan namin gumawa ng isang negosyo. Ngayon, ayaw naman namin gumawa ng kahit anong negosyo lang. So, nag-isip kami, ano ba ang kahit anong problema na pwede nating solusyonan. So, nung panahon na yun, 2009, isa sa mga problemang sinusolusyonan ng DTI ay yung problema ng water hyacinth. So, sabi nga nila sa amin na grabe yung mga kapahamakan na naidudulot nito sa ating kalikasan, sa mga nakatirang banda sa ilog. So, mula doon, sabi namin, sige nga, tingnan natin ano bang magagawa natin dito sa water hyacinth. At yun nga, nakita namin na ito ay problema ng lalo na ng mga mahihirap dahil sila yung unang apektado ng mga problema dulot ng water hyacinth. Kaya naisipan namin, how do we transform the problems of the poor into opportunities? So, kaya ginawa ang Jacinto and Lirio bilang solusyon sa problema ng water hyacinth. Ganun na rin ang kakulangan ng trabaho dito sa Pilipinas. And at the same time, yung colonial mentality, kumbaga, paano natin mas mapapalaganap ang pagtangkilik sa sining ng Pilipinas. So, yun yung naging goal ng Jacinto and Lirio na tugunan. Kaya ginawa namin yung Jacinto and Lirio. So, yung water hyacinth, dahil sa bilis ng pagkalat niya, para siyang weed sa grass. Pero instead of sa grass, sa tubig. So, dahil sa sobrang bilis niya kumalat, so yung sunlight hindi makapasok sa ilog. Kaya ang nangyayari is nagkakaroon ng tinatawag na oxygen depletion at maraming isda ang namamatay. So, apektado rin ang mga hanap buhay ng mga fisherman natin. Bukod doon, ang hirap rin naman mag-pass, diba, ng mga bangka nila kasi nakaharang nga yung water lily. And aside from that, ang water lily, nagkakos siya ng water evaporation na 1.8 times higher. So, yung kawalan ng tubig, isang issue na rin yun na dulot ng water hyacinth na mas natutuyo, kumbaga, ang mga ilog natin dito sa Pilipinas. Bukod sa fact na yung water lily nag-a-attract ng mga lamok rin. So, maraming nagkakasakit ng mga dengue, malaria, lalo na yung mga nakatira sa ilog. So, yun yung mga problemang gusto naming solusyonan. At ganun na rin yung kahirapan ng maraming kababayan natin sa Pilipinas. Kaya sabi namin, bigyan namin ng hanap buhay sila gamit ang water hyacinth. Marami kasi tayong pwedeng maging advocacy sa buhay. Importanteng kung ano man yung advocacy na yun ay in line sa purpose natin sa buhay. Kasi lahat tayo may kanya-kanyang unique purpose sa buhay. At hindi naman siya laging kailangan literal na ganito na may advocacy talaga to specific causes. So, kung ano man yun, as long as yun yung binigay na purpose sa'yo, give your best. For the Lord na rin yan, give your best. Natural, at since yan na yung purpose mo sa buhay, everything will fall into place na rin. Pero, hindi naman ibig sabihin na mag-fall into place, walang problema. Meron at meron problema. So, habang nabubuhay tayo, lagi may problema para hindi tayo matigil, kumbaga, sa pananalig natin sa Diyos. Pero, ma-overcome natin yung challenges na yun. Kasi yun yung purpose natin sa buhay. So, hindi tayo mapapariwara at manghihina ng loob kapag may problema. So, nakakatuwa rin kasi from time and time again, may mga bagong mga social enterprises na magsasabi na, kaya namin ginawa yung business namin kasi napakinggan namin kayo sa TV or sa talk sa school or nakita online, ganyan. So, na-inspire daw sila na gumawa rin sila ng sarili nilang social enterprise. At bukod doon, mayroon rin kami mga nakausap na ganun rin, nagsimula ng sariling negosyo nila na social enterprise with Jacinto and Lirio daw yung model daw nila. Very hands-on ako sa lahat ng departments. Sa production talagang
gumagawa ako ng manual na kumbaga standard operating procedures. At kahit na meron tayong mga heads, sine-check ko pa rin yan to see if nasusunod na ang standard operating procedures natin. So, para masigurado ko na yung quality na minamarket natin ay inline. Lalo na ang objective natin dito sa Jacinto Emira ay maipakita sa Pilipinas at sa mundo na ang gawang Pinoy ay may kalidad. At paano natin magagawa yon kung the only way magagawa natin yun is kung sa production side mismo at na isisigurado na maka-deliver tayo ng ganong impression sa kliyente natin.